Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, no. So, pag-usapan natin guys yung pyrotechnics. Ano-ano nga ba yung characteristics at saka requirement ng ating mga pyrotechnics on board? So, as you can see guys, dalawa lang ang meron ako dito, yung ating line throwing appliances at saka rocket parachute flare, no. Pero isama na rin natin yung pag-uusapan natin ngayon, yung isama na rin natin yung hand flares at saka smoke signal, no, or buoyant smoke signal na tinatawag. The views and opinions expressed in this video are those of the video owner and vlogger and do not necessarily reflect the policies and position of the employer, the company, and its management. So isa talaga sa pinaka-requirement ng ating LSA code sa ating pyrotechnics ay syempre dapat yung container nito is water resistant, no? Then syempre yung lahat ng ating pyrotechnics dapat merong instruction na katabi, no, or merong diagram na clearly illustrating yung paano gamitin. Kasi para in case man na may crew na gagamit at hindi niya alam yung procedure, at least pwede niyang basahin agad kung paano gamitin, no. So sa ating LTA, no, yung range nito umaabot ng at least 230 meters in calm weather, no. So pag maganda yung panahon, dapat pag ginamit nyo tong line throwing appliances is kaya nitong umabot ng nasa 230 meters. Tapos yung braking strength ng ating LTA is should not be less than 2 kilonewton, no? So meron tayo nitong LTA, 4 na piraso dito sa bridge, no? Dito sa baba to nakalagay. So ginagamit ito para magpasa ng line, no, or kaya tali. Ipapasa nyo yung ating messenger line sa kanila sa magre-rescue sa atin, then pwede ito gamitin, no. Pwede ship to ship or ship to shore, depende sa sitwasyon, pwedeng gamitin yan. So pinaka basic na idea dito is para magpasa ng line. So pakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay itong mga to. So dito yan sa loob ng ating drawer sa bridge, no. Tapos meron din ditong IMO symbol para mas madali siyang mahanap in case na merong gagamit, no. At saka may katabi na rin siyang instruction na yan kung paano gamitin. Yan. So yan lang naman ang requirements dito sa ating line throwing appliances, no. So ulitin ko, meron niyang instruction na nakalagay kung paano gamitin. Yan, kung mapapansin nyo. So ngayon, dito naman tayo sa rocket parachute flare. Meron tayo nito 12 pieces sa bridge nakalagay. Then meron din tayong 4 na piraso doon sa lifeboat at saka sa ating life raft, no. So ang characteristics nito, once na pinaputok nyo pataas ito, yung height is not less than 300 meters, no. Tapos yung burning period niya is not less than 40 seconds. Yan, sa rocket parachute flare yan. So itong dalawa lang na pyrotechnics ang meron tayo sa bridge, no, yung line throwing appliances at saka yung ating rocket parachute flare. Yan. Then doon naman tayo sa ating hand flare, no. So yung hand flare na yan, yan yung pyrotechnics na kung makikita nyo sa mga video, yung hinahawakan lang nila, no. Pagka ginamit yon, so katulad din yan ng rocket parachute flare. Nakakalimutan kong banggitin kanina, bright red color, no. Yung rocket parachute flare at saka yung ating hand flare is pareho ng color, no. Bright red color pagka ginamit. Tapos yung luminous intensity ng ating hand flare is not less than 15,000 candelas, no. So nakalimutan ko rin banggitin yung about sa ating rocket parachute flare, yung luminous intensity pala nun is 30,000 candelas. So para hindi kayo malito, yung ating rocket parachute flare is 30,000 and kalahati nun is yung hand flare, yung luminous intensity. So nasa 15,000 candelas lang yung ating hand flare. Tapos yung ating hand flare din is may burning period not less than 1 minute. So meron tayo niyan 6 doon sa ating lifeboat. Lagi nating chine-check yan. At saka yung sa life raft din meron tayo 6 na piraso din yon. Then yung last na ating pyrotechnics is yung buoyant smoke signal. So sa hindi pa nakakaalam, itong buoyant smoke signal, ito yung nakikita nyo sa mga video na pagka ginamit ay hinahagis lang ito sa dagat, no. Pagkatapos i-release, ihahagis lang doon sa dagat. Then mag-i-emit na ito ng smoke. Yung usok na highly visible color, no. Highly visible color at saka may uniform rate yan na not less than 3 minutes.
pagka nasa kalmada na tubig. Tapos required din ito ng ating LSA code na dapat hindi ito mag-emit ng flames during sa kanyang smoke emission time, no? So ayun, isasummarize ko lang, no, yung ating mga pyrotechnics on board is meron tayo sa bridge 4 na set ng ating LTA or line throwing appliances. Then meron tayong 12 pieces na rocket parachute flare. At saka doon sa ating lifeboat and life raft meron tayong 2, 4, 6, dalawang smoke signal, 4 na rocket parachute flare, and meron tayong 6 na hand flare. So kadalasan yan lang din naman ang mga tinatanong sa ating mga exam or mga interview, no? So as third officer on board, so kailangan ma-maintain mo yan, inventory. Then kailangan wala kang mga expired na pyrotechnics on board, no, during sa inyong voyage. Lagi mong i-check yan kasama ng iyong mga LSA and FFA items, no. And then make sure din guys na pag meron kayong mga expired na pyrotechnics on board, dapat naka-store dito sa safe na lugar, no. So kung gusto niyo pang malaman yung mga karagdagang requirements ng ating mga pyrotechnics, kindly go through na lang guys sa inyong libro na LSA Code Chapter 3, no, sa Chapter 3 ng ating LSA Code. So maraming salamat. Yun na muna sa ngayon guys about sa pyrotechnics, at sana meron kayong kaunting natutunan sa video na to, no. So maraming salamat sa laging nanonood sa atin, at see you ulit sa ating sunod na video.